Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 3, day 5. So basahin natin itong Daniel 5:22 to 23. And you, his descendant, Belshazzar, have not humbled your heart, though you knew all this, but you have exalted yourself against the Lord of the heavens, and you have praised the gods of silver and of gold and of bronze, iron, wood, and stone. But the God in whose hand is your breath, and to whom all your ways belong, you have not honored. Amen. So, pagkatlipas ng panahon ni Nebuchadnezzar, ang sumunod na hari naman sa kanya ay si Belshazzar. At ito ay kamag-anak din niya, maaaring mga inapo na niya. At sapagkat nung kapanahunan na yan, siyempre yung mga trono minamana-mana eh. So nung lumipas na si Nebuchadnezzar, ang nagmana ng kanyang trono ay itong taong ito, na ang pangalan ay Belshazzar. Subalit itong taong ito, ayon sa verse na binasa natin, ay hindi rin humble. Hindi rin siya humble. Kundi siya ay merong palalong puso. Okay. At ganun din, itong taong ito, ang tingin ko, mas masahol pa kay Nebuchadnezzar. Mas masahol pa kay Nebuchadnezzar. Kung tutusin, inapo lang siya ni Nebuchadnezzar at dapat itong taong ito ay natuto na mula sa kanyang lolo. Pero hindi siya natuto. Mas nagmalabis siya, mas naging palalo siya, at marami siya mga ginawa na pang-iinsulto sa Diyos mismo. Kaya mas matindi ang kanyang sinapit. Ano ba ang ginawa niya? Sa isang kapistahan, pinuri niya ang Diyos-Diyosan ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, at bato. No? At sinasabi rito, ang Diyos ng kalangitan na nagbigay sa kanya ng kanyang hininga. Okay? At lahat ng kanyang mga dandas, hindi niya binigyan ng paggalang. So magbabasa na ako. Belshazzar, a descendant of Nebuchadnezzar, and the king of Babylon, made a great feast for 1,000 of his lords, and he drank wine before them. Here we see Belshazzar's debauchery before God. Debauchery is an overindulgence in eating and drinking for an adulterous purpose. So nagkaroon ng debauchery, mga pagdiriwang, no? At sa pagdiriwang na to, itong mga pagdiriwang na to, pag tinawag mong debauchery, ito ay masamang klaseng pagdiriwang na kung saan binigay nila ng husto ang kanilang luho, no? Sa pagkain, pag-inom, at nagpakalangu sila at gumawa sila ng mga bagay, no, na may kinalaman sa pangangalunya. No? Kasi yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, no, ay katulad ng pangangalunya. So ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mata ng Diyos, sila ay nangangalunya. At upang mas bigay ang kanilang pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, nagpakalangu sila. No? Uminom sila ng alak, kumain sila, nagdiwang sila, gumawa sila ng mga kalasyawan. At meron pa silang ginawa na mga bagay na kung saan nilapastangan nila ang Diyos. Belshazzar, under the influence of the wine,
commanded men to bring the gold and silver vessels that Nebuchadnezzar, his forefathers, had taken out of the temple in Jerusalem, that he, his lords, his wives, and his concubines might drink from them and praise the gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. They took the vessels that were for God's worship in his holy temple at Jerusalem and used them in worshiping idols. That was an insult to God's holiness. So, ang lupit ng kanyang ginawa. At nang sila ay kasalukuyang nagwawala, nag-iinuman, nagkakainan, at wala sa sarili. Ito si Belshazzar. Siguro nabigyan siya ng impluwensya ni Satanas na ipakuha yung mga ginto, pilak na mga sisidlan na kinuha ng kanyang lolo mula sa templo. Yung lolo niya si Nebuchadnezzar. Kasi yung mga, nung sinalakay nila yung templo, yung Jerusalem, sinamsam nila, kinamkam nila, yung mga ginto, yung mga ginagamit ng pagsamba o mga seremonya sa temple, ay mga gintong kopa, mga pilak na kopa, yari sa ginto yan, at yan ay mga banal na bagay. At yan ay ginagamit sa pagsamba sa Diyos. Subalit nung pinasok ni Nebuchadnezzar itong Jerusalem, sinamsam niya lahat yan, kinuha niya, at dinala niya sa Babylon. At alam ni Belshazzar na yung mga bagay na yan ay mga gamit sa banal na templo ng Diyos. Kaya nung languna siya, ang ginawa niya, pinakuha niya, pinalabas niya, at ginamit nila. Doon sila nag-inuman, doon sila nagkainan, habang sinasamba nila yung Diyos-Diyosan. Napakakarumal-dumal na gamitin ang mga banal na bagay upang sambahin ang Diyos-Diyosan na nire-representan ng kaaway ng Diyos. Makasatanas, makademonyo, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero ang ginamit nila, yung mga gamit sa loob ng banal na templo. Ay nako. At dahil dyan may nangyari. Tingnan natin. So today's reading na ako. At the very moment that they were drinking wine and praising their gods, the finger of man's hand came forth and wrote opposite the lampstand upon the plaster of the wall of the king's palace. So kakatuwa ito. Habang sasagawa sila ng ganyang klaseng pagsamba na kung saan ginagamit nila yung mga vessel na ginto at pilak na nanggaling sa templo. At habang sinasamba nila yung Diyos-Diyosan, ginagamit nila yan, dyan sila nag-iinuman. Merong nangyari. At lumitaw ang isang kamay na parang kamay ng tao, parang daliri ng tao. At doon sa pader, nagsulat siya ng mga salita doon. Ano ba yung nakasulat doon? Wala nakakaintindi kung anong ibig sabihin doon. Amen. So when Belshazzar saw that part of the hand that wrote, his countenance changed and his thoughts alarmed him. The joints of his lips loosened and his knees began to knock together, and he was threatened. And he was a threatened man and had no place to drink, no peace to continue his debauchery. Siyempre, kinilabutan si Nebuchadnezzar. Alam niyang hindi basta-basta yun. Isang daliri na nagsusulat sa pader. Naging resulta ng kalapastangan ng ginawa niya sa Diyos. Kung saan ginamit niya yung mga kopa na ginto, pilak, naggamit sa templo, mga banal na bagay, ginamit niya upang dun sila mag-inuman ng kanyang mga opisyal
kasama ang kanyang mga asawa at sambahin ang mga Diyos-Diyosan. At yun, lumitaw yung kamay na yan at nagsulat sa pader. So, natakot siya, napatigil siya, nawala ang kalasingan niya. Kaya lang, hindi niya maintindihan anong ibig sabihin nun. Amen. So, before reading the writing and interpreting it, okay. Before reading the writing and interpreting it, Daniel reminded Belshazzar of the experience of Nebuchadnezzar recorded in chapter 4. Daniel regarded what happened to Nebuchadnezzar as a lesson, not only for Nebuchadnezzar, but also for all his descendants. For this reason, Daniel referred Belshazzar to his forefathers' lesson in rebuking tone. Nebuchadnezzar had been severely disciplined by God after he had learned the lesson, offered praise to God. Belshazzar should have learned something from this lesson, but he did not care about it at all. Belshazzar was not expecting such a rebuke. There is no indication in the record that Belshazzar repented or had some kind of change. Probably, there was no time for him to repent. Amen. So, okay. So, ito kasing binabasa natin mga kwento to na nakasulat sa aklat ng Daniel. No? Kasi ang nangyari noon, pag binasa nyo yung part na ito, hindi nila maintindihan yung nakasulat sa pader. Maski na yung mga matatalinong Chaldeans, yung mga salamangkero dyan, mga manghuhula, at mga pantas ni Belshazzar, hindi maipaliwanag yung ibig sabihin nun. So kalaunan, may nagsabi sa kanila na si Daniel, kaya niyang ipaliwanag yung mga bagay na yun. At ito ay batay sa kanyang paglilingkod nung kapanahunan ni Nebuchadnezzar. Kaya nung pinatawag nila si Daniel at pinaliwanag ni Daniel ang mga bagay na ito, nalaman ni Nebuchadnezzar, okay, na ang Diyos na kanyang ininsulto ay hindi natutuwa sa kanya, at nagdala ng sumpa sa kanya. No? Okay, so sinasabi rito na pinaliwanag din ni Daniel, okay, kung ano nangyari sa kanyang lolo na si Nebuchadnezzar. Dahil sa kapalaluan ng kanyang lolo ay dinisiplina ng Diyos. No? At si Belshazzar, hindi siya natuto ng lesson mula sa kanyang lolo. Yun ang masaklap. At noong araw na yan, ni-rebuke siya ni Daniel. No? At pagkatapos noon, nagsisi ba si Belshazzar? Wala naman record. Sapagkat wala nang panahon para magsisi pa siya. Sapagkat nung gabi na yan, pinatay na siya. Pinatay na siya ng mga Median na pumasok sa Babylonia. So, pwede natin sabihin na itong mga pagsasaayos na ito ay paghahatol ng Diyos. No? Lahat ng mga bagay na meron sila, naging dakila sila, naging mataas ang kanilang katungkulan, naging mayaman ng Babylon, lahat ng ito ay binigay ng Diyos sa kanila. Subalit sa halip na papurihan niya ang Diyos, no, gumawa siya ng mga karumal-dumal na bagay. At mas binigyan niya ng papuri ang mga Diyos-Diyosan. Yun, yari sa ginto, pilak, kahoy, tanso, bato, bakal, mga Diyos-Diyosan na walang buhay, no, na kinamumuhian ng Diyos. At nag-inuman pa sila gamit ang mga banal na bagay na kinuha nila sa templo.
So nasagad ang poot ng Diyos sa kanila. At nung mismo oras na yan, so naniniwala yung nagsulat nito, na habang nag-iinuman sila, dumadating na yung mga Midian para lusubin at pasukin ang buong Babylon. Hindi na sila nakalaban. Kasi yung mga general nila, yung mga pinuno nila, ayun, lango na lahat. Kaya nung gabi na yan, bumagsak si Belshazzar. Ano pa nangyari? Napatay na siya nung gabi na yan. Ano nangyari? Binigyan na ng katapusan ang Babylon. Nabura na siya. At ito ay pinamunuan na ng ibang hari. So, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos mismo na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na meron tayo, dapat palagi nating respetuhin. Amen. I believe that while Belshazzar and his lords were engaging in debauchery, the Median army was approaching the city. Soon after Daniel interpreted the writing, the Median army entered the city and the palace and killed Belshazzar. Thus 531 concludes, Darius the Mede received the kingdom at about the age of 62. That ended the Babylonian Empire. Natapos na ang Babylonian Empire nung mapatay si Belshazzar. In the first 5 chapters of Daniel, there are a number of lessons for us to learn. So ito maganda. Yung mga lesson na kailangan ma-learn natin. For instance, the lesson in chapter 1 is that we should not care for the worldly choice and the worldly taste, but set our heart on God and have a taste only for vegetable, that is for the simple food. We should receive only simple things. If we do this, we will be one with God and will become wise. Amen. So mga kapatid, ang mundo kasi malaki ang offer madala sa atin. Subalit, katulad ni Daniel, bagamat sila ay inofferan ng mga posisyon, masasarap na pagkain, lahat ng ito ay tinanggihan niya at siya ay kumain lang ng gulay. Ito ay sumasagisag sa isang simpleng pamumuhay na dapat pinaiiral ng mga believer. Mabuhay tayo sa isang simpleng pamumuhay. Huwag tayong maghangad ng mga kasarapan. Naku, gusto kong kumain na masarap. Ano pa? Gusto kong maging sikat, mayaman, mataas, matatanyag. Ano pa? Gumagawa ng mga pagpipiesta, luho, kasama ng mga masasamang tao. So lahat ng ito huwag natin gawin. Ang pinakikita sa atin dito ay isang pamumuhay na simple. Nakatulad ng mga overcomers, tinanggihan ang mga pagkain at posisyon na inaalok sa kanila sa Babylon. Sa halip, nabuhay lang sila na simple at kumain ng gulay. Amen. Amen. So in chapter 5, concerning the case of Belshazzar, we see the importance of being serious with God and not disregarding any spiritual lesson. Belshazzar did not benefit from the lesson learned by his forefathers. This should warn us that our achievements may make us proud and this may usher us in God's judgment. Amen. So huwag nating abusuhin yung mga achievement na binibigay sa atin. Halimbawa, ang Panginoon pwedeng i-bless ka niya. Maging marangya yung buhay mo. At pwede kang i-bless ng Panginoon na maging mataas ang posisyon mo sa iyong kinalalagyan.
At pwedeng ikaw ay blines ng Panginoon ng mga assets o physically, maganda ka, gwapo ka, marami kang katangian, marami kang galing, mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. No? So yung mga bagay na yan, no, pag-ingatan natin. Sapagkat yan ay pwedeng maging dahilan ng ating pagiging palalo, no, mapagmalaki, mayabang, at tinuturing ang ating sarili na angat kesa sa iba. Ang Diyos hindi nalulugod sa ganyang mga klaseng ugali. No, kailangan maging simple tayo. Isipin mo si Daniel nung panahon niya. Siya na yung pinakamataas, pinakamarunong. Yung mga bagay na hindi kayang isipin, hindi kayang ipaliwanag, kaya niyang gawin. Diba? At siya ay hinirang na pangatlong pwesto sa lugar ng Babylon, ng hari. Pero lahat ng ito, tinakwil niya, ayaw niya. Pagkain, posisyon, ano mga bagay, ayaw niya. No, ang gusto lang niya, kumain ng gulay. Manalangin sa Diyos na nakaluhod, bukas ang bintana niya. So makikita natin dito ang totoong mandaraig sa buhay ni Daniel. So God's judgment upon Nebuchadnezzar reduced him to nothing. In verse 37, concerning the Lord, Nebuchadnezzar went on to say, He is able to abase those who walk in pride. Belshazzar should have learned from the lesson from Nebuchadnezzar's experience. However, he did not learn the lesson and suffered as a result. Amen. So mabuti pa si Nebuchadnezzar, natuto ng leksyon pagkatapos siyang disiplinahin ng Diyos. Pero si Belshazzar, wala nang panahon, wala nang oras para magbago. Kaya siya ay hinatulan ng Diyos. So ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nasa kamay ng Diyos. Kumisan, bibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Magbago, matuto, okay, at magsisi sa ating mga kamalian. At pwedeng gumanda pa ang ating sitwasyon. Pero may mga pagkakataon naman na ang mga tao, hindi na niya binibigyan ng pagkakataon. Tine-terminate, ginajudge, binubura na, inaalis na. So, ganyan ang ating Diyos. Kaya, pinakamaganda pa rin, kung may pagkakataon ka, maging simple ka, magpakababa, mabuhay, okay, nang hindi o walang ginagawa o walang pakialam sa mga Diyos-Diyosan, kundi nabubuhay lamang ng nananalig sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Tinuruan mo kami na bagamat mayroon mga pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng mga pagpapala. Subalit ayaw namin gamitin ang mga bagay na ito upang maging palalo. Panatiliin mo kaming mababa. Panatiliin mo kaming simple at mapagkumbaba. Salamat, Panginoon. Amen.